Bago ka pumikit at magpahinga ngayong gabi, kapatid, huminto ka muna saglit. Sa dami ng pinagdaanan mo ngayong araw, mga hamon, mga tagumpay, mga pagkakataong napangiti ka, at mga oras na tila bumigat ang puso mo, hayaan mong samahan kita papalapit sa presensya ng Diyos. Dahil totoo ito, mas payapa at mas magaan ang pagtulog kapag alam mong nasa mabuting kamay ka. Huminga ka ng malalim. Isara mo ang mga mata mo. Sa bawat hinga mo, isipin mong ito ay paalala na buhay ka, mahalaga ka, at may Diyos na nagbigay ng bawat tibok ng puso mo. Hindi kailangan ng magagarbong pananalita para lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangang maging perpekto para marinig niya ang tinig mo. Ang hiling lamang niya ay isang pusong handang magbukas, handang makinig, at handang maniwala na may Diyos na nagmamahal at nakakaunawa sa iyo ng higit pa sa kaya mong ilarawan. Ngayong gabi, bago ka matulog, dalhin natin sa Kanya ang lahat. Ang pasasalamat, ang bigat, ang pagod, ang mga takot, ang mga bagay na iniiyakan mo ng palihim. Ibigay mo sa Kanya lahat, kapatid, dahil sa presensya niya, walang maliit o malaking bagay na hindi niya kayang hawakan. Walang gabi na masyadong madilim para sa liwanag niya. At nais kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang matulog na dala-dala ang lahat ng bigat. May Diyos na naghihintay hindi para husgahan, kundi para yakapin ka at ipaalala sa iyo na mahal ka niya. Tara, samahan mo akong manalangin. Kung naririnig mo ito ngayon, kapatid, huwag mong itago ang pagpapalang ito sa sarili mo lamang. May isang kakilala ka na nangangailangan din ng panalangin ito. Maaaring kaibigan, kapamilya, kapitbahay, o kahit isang taong nakikita mo lang online na dumadaan sa mabigat na laban. Ibahagi mo ito ngayon. Hindi mo alam kung kaninong puso ang mapapalakas mo, kung kaninong pananampalataya ang mapapalalim mo, at kung kaninong buhay ang mababago dahil dito. Habang ibinabahagi mo ito, inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa ating komunidad ng panalangin sa pamamagitan ng simpleng pag-click. Hindi ka lang sumusunod sa isang channel, sumasama ka sa isang pamilyang naniniwala at lumalakad sa ilalim ng mga pangako ni Jesus. Nais ko ring makita ang iyong deklarasyon ng pananampalataya sa comments, simpleng mga pahayag tulad ng "Salamat Panginoon sa biyaya mo" o "Thank you Lord" sa araw na ito. Isang pampublikong tanda na ikaw ay sa Diyos at walang kaaway ang makakahawak sa iyo. At huwag mong kalimutan i-like ang video na ito dahil bawat isa ay nagtutulak sa mensahe ng pananampalataya para maabot ang mas maraming tao. Isang click mo lang, kapatid, pero pwedeng maging instrumento ng Diyos para sa iba. Ama namin na nasa langit, ikaw ang Diyos na walang hanggan, ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang humahawak sa bituin, sa mga alon ng dagat, sa hangin at sa bawat tibok ng puso ko. Kung wala kang hindi kayang gawin, wala ring bagay sa buhay ko ang hindi mo nakikita. Ngayong gabi lumalapit ako sa iyo, hindi lang bilang nilikha mo, kundi bilang anak mo. Anak na humihinga dahil sa iyo. Anak na may halaga hindi dahil sa nagawa ko, kundi dahil sa kung sino ka bilang ama, mapagmahal, tapat, mahabagin. Salamat Panginoon, dahil kahit gaano ka kadakila, hindi mo ako binabalewala. Salamat dahil naririnig mo ang bulong ng puso ko, kahit hindi ko alam kung paano ko ipapahayag ang nararamdaman ko. Alam mo ang bigat na dinadala ko, at ang mga bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Ngayon binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Gusto kitang makilala pa ng mas malalim. Sa mga kamay mo ligtas ako. Ikaw ang aking lumikha. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tahanan. Panginoon, salamat dahil sa bawat oras ng buhay ko, sa sayaman o sa lungkot, hindi mo ako iniwan. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkalito, pagod o kalungkutan, naririyan ka pa rin tahimik, ngunit tapat na kasama. Minsan, ang mundo ay tila napakatahimik at parang walang nakakaintindi, pero sa gitna ng katahimikan, naririyan ka, nakikinig, nagmamasid,
at nagaantay na ako'y lumapit. Ikaw ang nagpapalakas sa akin kapag ako'y nanghihina. Ikaw ang nagbibigay pag-asa kapag parang wala nang natitira. Dahil ang presensya mo ang pinakamatibay na sandigan, kahit hindi ko makita kung anong mangyayari bukas. Alam kong sa piling mo may katiyakan, ikaw ang aking tanggulan, tagapagtanggol sa oras ng takot, kanlungan sa gitna ng unos. Sa iyo ako kumakapit at sa iyo ako nagpapahinga. Alam mo, Ama, ang laman ng puso ko ang mga bagay na bumabagabag sa isip ko, ang mga kinatatakutan kong hindi ko maipaliwanag sa iba, at ang mga tanong na paulit-ulit kong iniisip kapag ako'y mag-isa. Alam mo ang mga bagay na hindi ko kontrolado, mga sitwasyong tila wala ng solusyon, mga pangarap na tila hindi pa dumarating, at mga problemang paulit-ulit na bumabalik. Pero ngayong gabi, pinipili kong bitawan ang lahat ng yon. Ayokong matulog na daladala ang bigat ng mundo. Kaya Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat ng alalahanin, lahat ng takot, lahat ng di ko kayang ayusin sa sarili kong lakas, sa iyo ko ibinibigay. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, na may plano, na may kontrol sa lahat. Naniniwala ako na habang ako'y nagpapahinga, ikaw ay kumikilos. Ikaw ang gumagawa ng paraan kahit hindi ko pa ito nakikita. Panginoon, palitan mo ang mga takot ko ng kapayapaan. Palitan mo ang pagdududa ng pagtitiwala. Turuan mo akong magpahinga, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan at puso sa katotohanang may Diyos na nagmamahal at kumakalinga. Bigyan mo ako ng katahimikan na sapat para makatulog ng payapa at lakas na sapat para harapin ang bukas ng may pananampalataya. Turuan mo akong magtiwala, hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa plano mong mas mataas at mas maganda kaysa sa naiisip ko. Lord, salamat sa araw na ito. Sa bawat minutong lumipas, sa bawat hininga, sa bawat maliit o malaking biyaya. Nandyan ka, kahit hindi lahat ng nangyari ay madali. Ramdam ko pa rin ang presensya mo na hindi bumibitaw. Salamat sa mga tagumpay, malalaki man o simpleng bagay, at sa mga pagkakataong nakangiti ako dahil may magandang balita. Alam kong lahat ng iyon ay galing sa iyo. Salamat din sa mga aral, sa mga pagsubok na nagturo sa akin ng pagtitiyaga, pananampalataya, at kababaang loob. Panginoon, lumalapit ako ngayon hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa buong pamilya ko. Habang kami ay nagpapahinga ngayong gabi, hinihiling ko ang iyong banal na proteksyon. Bantayan mo kami. Ipagtabuyan mo ang anumang panganib, anumang sakit, at anumang masamang balak ng kaaway. Takpan mo kami ng iyong presensya, ang presensya mong nagbibigay ng kapayapaan, katiyakan at seguridad. Hayaan mong maramdaman namin ang iyong pagmamahal na bumabalot sa bawat sulok ng bahay namin. Maging ang mga mahal naming nasa malayo, hawakan mo rin sila. Gabayan mo ang bawat miyembro ng pamilya namin. Kung may pinagdaraanan man ang isa sa amin, pakalmahin mo ang kanyang puso. Kung may mga desisyong kailangang gawin, bigyan mo kami ng karunungan. At kung may mga sugat sa aming samahan, ikaw na rin po ang magpagaling. Panginoon, alam mo ang puso ko lahat ng sakit, kabiguan at mga alaala ng nakaraan na minsan ay mahirap kalimutan. Sa bawat alaala ng pagkakamali may kaakibat na pagsisisi. Sa bawat alaala ng nasabi o nagawa may bigat na hindi ko minsan maintindihan. Ngunit ngayong gabi, sa harap mo, Ama, pinipili kong bitawan ang lahat ng ito. Tulungan mo akong kalimutan ang dapat ng kalimutan at patawarin ang dapat ng patawarin pati ang sarili ko. Palitan mo ang sakit ng pag-asa. Palitan mo ang pagsisisi ng kapayapaan. Palitan mo ang takot ng pananampalataya. At sa mga sugat ng nakaraan, ilagay mo ang balsamo ng iyong kagalingan. Panginoon, sa dami ng ingay sa paligid, nananabik pa rin ang puso kong mas makilala ka. Gusto kong lumalim ang relasyon ko sa iyo, hindi lang sa panalangin tuwing gabi, kundi sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat araw ng buhay ko. Turuan mo akong makinig sa tinig mo tahimik, pero malinaw,
simple pero makapangyarihan. Alisin mo ang anumang humahadlang sa akin para makalapit sa iyo mga kasalanan, takot, pride o pagdududa. Palitan mo ang mga ito ng pananampalataya, pagsunod at pusong handang matuto. Ngayong gabi, habang ako'y naghahanda ng matulog, hinihiling ko ang kapayapaan mo, yung kapayapaang hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Hayaan mong ang pagtulog ko ay maging mahimbing at panatag. Ipagkaloob mo ang panibagong lakas at bagong pag-asa para sa bukas. Bantayan mo ako, pati ang aking pamilya. Balutin mo ang buong tahanan namin ng iyong pagmamahal at proteksyon. Salamat, dahil ikaw ang Diyos na hindi natutulog, laging gising, laging gumagawa, laging nagmamahal. Amen. Kung nabless ka sa panalangin ito, i-type ang Amen sa comments bilang tanda ng pananampalataya mo. At kung may pinagdaraanan ka o kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang mag-comment. Handa kaming ipanalangin ka dahil naniniwala kami na may kapangyarihan ang sama-samang panalangin. Huwag ding kalimutan mag-subscribe sa Panalangin Araw-Araw upang patuloy kang mapalapit sa Diyos, magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng hamon ng buhay at maranasan ang Kanyang pag-ibig at pagpapala sa bawat sandali. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat luha, sa bawat panalangin, kasama mo ang Diyos at kasama mo rin kami. God bless you, kapatid. Naway maranasan mo ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon sa bawat araw.